Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 3, Quarter 2, Lesson 1, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa paglalarawan sa sariling kapaligiran. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang ugnayan ng kapaligiran at kultura. Layunin na ilalarawan ang sariling kapaligiran at natutukoy ang kaugnayan ng kapaligiran at kultura ng kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Tingnan nating mabuti ang mga larawan. Ibahagi sa klase ang inyong mga nakikita. Pamprosesong tanong. Una, ano ang mga bagay o lugar na makikita sa mga larawan? Sagot, Municipal Hall, bukid, bundok, bulaklak at talon. Pangalawa, nakita mo na ba ito ng personal? Magbahagi ng iyong di malilimutang karanasan sa lugar na ito. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ang layunin ng ating aralin ay na ilalarawan ang sariling kapaligiran at natutukoy ang kaugnayan ng kapaligiran at kultura ng kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Pang-uri na panlarawan. Pang-uring naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Tingnan nating mabuting muli ang mga larawan. Ibahagi sa klase ang inyong mga nakikita o napansin. Pamprosesong tanong. Una, ano ang napansin mong pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang larawan? Pangalawa, alin sa dalawang larawan ang mas gusto mo at bakit? At para mas mailarawan ang pagbabagong nagaganap sa ating kapaligiran, ang bandang asin ay gumawa ng isang awitin. Ito ay may pamagat na, Masdan mo ang kapaligiran. Masdan mo ang kapaligiran. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad, at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat. Dati kulay asul, ngayoy naging itim.
Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, wag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit, natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling sa aking pagpanaw, sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalanguyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong gala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag. Ngayoy namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ikay wala pa. Ingatan natin at wag nang sirain pa, pagkat pag kanyang binawi, tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Pamprosesong tanong. Una, ano ang tema ng awitin? Sagot, tungkol ito sa kalikasan at kung paano ito nasisira dahil sa tao. Pangalawa, ano-ano ang mga nabanggit na bagay na makikita sa kapaligiran? Sagot, may ilog, hangin, puno at basura. Pangatlo, ano ang mga pagbabagong inilarawan sa awitin? Sagot, ang ilog ay naging marumi, ang hangin ay hindi na sariwa, at unti-unting nawawala ang mga puno. Pang-apat, ano ang damdaming nais iparating nito? Sagot, nais ipakita ng awit ang lungkot at pag-aalala dahil nasisira na ang kalikasan. Sa panahon ngayon, makikita natin ang maraming pagbabago sa kapaligiran kung ihahambing natin ito sa mga nagdaang mga taon. Kaakibat ng mga pagbabagong ito ng kapaligiran ay ang pagbabago rin ng kultura ng mga tao. Isang halimbawa nito ay ang pagiging isang highly urbanized city ng Pasig. Sa mga nagdaang panahon, ang pamumuhay rito ay pangingisda at pagsasaka. Subalit dahil sa modernisasyon, wala na halos lupaing masasaka sa lungsod at mangilan-ngilan na lamang ang nangingisda dahil madumi na ang ilog. Isa pang pagbabago sa kultura ay ang mga estrukturang makikita sa lungsod. Ilang tradisyonal na bahay na makikita sa Pasig ay bahay na bato, subalit dahil sa pagbabago ng panahon, karamihan na ay mga skyscraper o nagtataasang gusali na ang makikita rito. Ilan lamang ito sa halimbawa kung paano maipakikita ang ugnayang kapaligiran sa ating kultura.
Kagaya ng nalaman natin, magkaugnay ang kapaligiran at ang ating kultura. Narito pa ang ilan sa mga kaugnayan ng dalawa. Ang kapaligiran bilang tagapagsalaysay. Ang bawat puno, ilog, bundok at bato ay may sariling kwento. Maaring ito ay tungkol sa kung paano ito nabuo, kung paano ito nakatulong sa mga nakaraang henerasyon, o kung paano ito naapektuhan ng mga pagbabago sa panahon. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-unawa sa mga nakwentong ito, mas mapapahalagahan natin ang ating kapaligiran at ang kahalagahan ng pangangalaga nito. Halimbawa, sa mga Ivatan ng Batanes, makikita ang kanilang tradisyonal na bahay na tinatawag na bahay na bato. Ang mga ito ay itinayo upang makayanan ang malalakas na bagyo dahil ang lugar ay kilala sa malulupit na klima at madalas daanan ng malalakas na hangin at unos. Ang pagsasaka at pangingisda ang pangunahing hanap buhay rito na may malapit na kaugnayan sa kanilang kapaligiran. Ang mga tradisyonal na paraan ng pagtatanim at paghuli ng isda ay mga kasanayang naimpluwensyahan rin ng kapaligiran nila. Kung ang pag-uusapan ay ang mga ritual at paniniwala, karaniwang may kaugnayan ito sa mga natural na elemento tulad ng dagat, hangin at lupa. May mga salita at parirala din na nauugnay sa kanilang kapaligiran na nagpapakita ng kaugnayan nito sa kanilang sining ng komunikasyon. Ang mga disenyo at pattern din ng kanilang mga sining ay kakikitaan ng impluwensya ng kanilang kapaligiran. Ang kapaligiran bilang tagapag-ugnay. Ang ating kapaligiran ay nag-uugnay sa ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ang mga alamat at kwento tungkol sa ating kapaligiran ay nagpapasa ng mga tradisyon, paniniwala at kaalaman mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ang mga pangyayari sa ating kapaligiran ngayon ay makakaapekto sa hinaharap ng ating mga anak at apo. Ang kapaligiran bilang pagkakakilanlan. Ang mga pangyayari sa kapaligiran, ang mga masasayang alaala na naitala sa isang lugar, mga kabayanihan na ginawa sa isang pook ay nakakaapekto sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng mga taong nakatira doon. Ang mga lugar na ating kinalakihan ay nagiging bahagi ng ating pagkatao. Paglalapat at paglalahat. Ang vakul ay isang tradisyonal na kasuotan na ginagamit ng mga kababaihang Ivatan. Ito ay gawa sa hibla ng dahon ng palm tree at ginagamit upang protektahan ang ulo at likod mula sa ulan at araw. Ang vakul ay direktang nauugnay sa madalas na pag-ulan at malakas na sikat ng araw sa Batanes. Sa modernong panahong ito, paano mo mapangangalagaan ang tradisyong ito? Pagtataya ng natutuhan. Gumawa ng slogan tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran at pag-iingat sa kultura. Magpadala ng watercolor at bond paper para sa susunod na gawain. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si
Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 3, Quarter 2, Lesson 1, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagguhit ng aking kapaligiran. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang ugnayan ng kapaligiran at kultura. Layunin na iguguhit ang mga mahahalagang bagay sa kapaligiran na may kaugnayan sa kultura at nakapagbabahagi ng sariling karanasan tungkol sa paksa ng iginuhit na larawan. Panimulang gawain. Tingnang mabuti ang mga larawan na ito. Ibahagi sa klase ang inyong napansin o naramdaman ng inyong makita ang mga ito. Pangprosesong tanong. Una, ano-ano ang mga makikita sa larawan? Sagot, Monumento ni Rizal, Universidad ng Pilipinas at Tarsier. Pangalawa, paano nauugnay ang mga larawang ito sa kultura ng ating bayan? Maaaring sagot, nauugnay ang mga larawang ito sa kultura ng ating bayan dahil ipinapakita nila ang ating pagmamahal sa kasaysayan at mga bayani, pagpapahalaga sa edukasyon at paglilingkod at pag-iingat sa mga likas na yaman na natatangi sa Pilipinas. Pangatlo, nakita mo na ba ito ng personal? Magbahagi ng iyong di malilimutang karanasan sa lugar na ito. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Paglalahad. Pagbasa sa mahahalagang pag-unawa o susing ideya. Mga bata, ilabas na ang mga gamit na ibinigay para sa ating gawain ngayon. Mamimili kayo ng isang bagay o lugar na kilala sa inyong bayan o probinsya. Ito ay tinatawag na kultural na icon. Guguhit kayo ng poster tungkol dito at kukulayan gamit ang watercolor. Pagkatapos, maghahanda rin kayo ng maikling paliwanag kung bakit ninyo ito pinili at kung may espesyal kayong alaala tungkol dito. Tandaan, may rubric tayo na susundin sa pag-check ng inyong gawa, kaya galingan nyo ha! Ating gagamitin ang oras na ito para sa paggawa ng output. Paglalapat at paglalahat. Ano ang inyong naramdaman habang iginuguhit at kinukulayan mo ang iyong poster? Bakit? And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher.
Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 3, Quarter 2, Lesson 1, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa uri ng kultura. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang ugnayan ng kapaligiran at kultura. Layunin, nabibigyang kahulugan ang material at di-material na kultura at natutukoy ang mga material at di-material na kultura ng kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Panimulang gawain, pamprosesong tanong. Ano ang makikita sa larawan? Sagot, makikita natin ang isang mataas na gusali na bilog ang hugis sa itaas. Ito ang tinatawag na Pasig Revolving Tower. Anong uri ng kultura ang Pasig Revolving Tower? Material o di-material? Sagot, ang Pasig Revolving Tower ay material na kultura dahil ito ay isang bagay na nahahawakan at nakikita. Magbigay ng iba pang halimbawa ng material na kultura na makikita sa ating bayan o lungsod. Halimbawang sagot, simbahan, eskwelahan, palengke, bantayog ng bayani, at mga lumang bahay. Ang layunin ng ating aralin ay nabibigyang kahulugan ang material at di-material na kultura at natutukoy ang mga material at di-material na kultura ng kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ang kulturang material ay tumutukoy sa mga pisikal na bagay o artifacts na nilikha ng isang kultura. Ito ay mga tangible na bagay na maaaring makita, mahawakan at gamitin. Ang mga ito ay nagsisilbing representasyon ng mga paniniwala, kaugalian at paraan ng pamumuhay ng isang grupo ng mga tao. Ang kulturang di-material ay tumutukoy sa mga di-pisikal na aspekto ng isang kultura. Ito ay mga intangible na bagay katulad ng mga ideya, paniniwala, tradisyon, kaugalian, wika, sining at iba pa. Ang Pasig Revolving Tower ay isang 12 palapag na gusali na makikita sa ating lungsod. Kilala rin ito bilang ang Mutya ng Pasig Tower. Ito ay ginawa noong 1974. Ito ay isang halimbawa ng kulturang material. Isa pang uri ng kultura na natutuhan ninyo noong kayo ay nasa ikalawang baitang ay ang kulturang di-material. Isang halimbawa nito sa lungsod ng Pasig ay ang Pasko Titap Festival. Ang Pasko Titap ay isang festival na ginagawa sa panahon ng Kapaskuhan. Sa pagdiriwang nito, naghahanda ang mga Pasigenyo ng float, street dance, at mga konsyerto. Mayroon ding Bambino Festival na pagdiriwang sa Bambino de Pasig bilang pagpapakita ng pananampalataya
at pagiging relihiyoso ng mga nakatira sa lungsod. Ilista ang mga materyal at di materyal na kultura na makikita sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyong kinabibilangan. Mga kulturang materyal. Halimbawang sagot, simbahan, paaralan, palengke, bantayog ng bayani, bahay na bato. Mga kulturang di materyal. Halimbawang sagot, pagmamano, bayanihan, pananampalataya, pagdiriwang ng pista, at paggalang sa mga matatanda. Alin sa kulturang pinag-aralan natin ang nais mong makita at maranasan? Pagtataya ng natutuhan. Panuto, tukuyin kung materyal o di materyal ang bawat bilang. Pagtataya ng natutuhan. Number 1, Barong Tagalog. Sagot, materyal. Number 2, paniniwala sa Diyos. Sagot, di materyal. Number 3, bahay kubo. Sagot, materyal. Number 4, awit na leron-leron sinta. Sagot, di materyal. Number 5, mga kasangkapan sa pagluluto. Sagot, materyal. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 3, Quarter 2, Lesson 1, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga bagay na makikita sa kapaligiran. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang ugnayan ng kapaligiran at kultura. Layunin, natutukoy ang mga bagay na makikita sa kapaligiran at nailalarawan ang sariling kapaligiran. Panimulang gawain, pamprosesong tanong. Una, magbigay ng mga bagay na nakikita sa larawan. Sagot, kalabaw, magsasaka, araro, putik o palayan, halaman, langit at ulap. Pangalawa, saan mo karaniwang nakikita ang nasa larawan? Sagot, sa bukid o palayan sa probinsya. Pangatlo,
Anong uri ng kultura ang makikita rito? Sagot: ito ay materyal na kultura dahil ito ay mga bagay na nakikita at ginagamit sa pagsasaka. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga bagay na makikita sa kapaligiran na ilalarawan ang sariling kapaligiran. Kapaligiran. Ito ay tumutukoy sa kabuuan ng mga bagay na nakapaligid sa isang organismo, lugar o bagay. Pamprosesong tanong. Una, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Sagot: magsasaka, kalabaw, palayan, bahay kubo, bundok at puno. Pangalawa, ano ang kabuhayan na makikita sa larawan? Sagot: pagsasaka o pagtatanim ng palay. Pangatlo, sa inyong lugar, ano-ano ang mga makikita sa inyong kapaligiran? Sagot: bahay, mga tao, sasakyan, puno at halaman. Kasama na rin ang eskwelahan. Kapaligiran. Ito ay tumutukoy sa lahat ng bagay na nasa ating paligid. Kasama rito ang kalikasan, kagaya ng hangin, tubig, lupa, mga buhay at di buhay na bagay gaya ng halaman at hayop, at ang ginawang kapaligiran ng tao o man-made, na maaaring ituring na kulturang material gaya ng mga gusali, kalsada at sasakyan, mga panlabas na puwersa o kaganapan at iba pa na maaaring makita sa ating tahanan, labas ng bahay, paaralan, komunidad, at bayan o lungsod. Narito ang halimbawa ng kalikasan. Mga bagay na may buhay na makikita sa kapaligiran. Tao, hayop, halaman. Mga bagay na gawa ng tao o man-made. Mga bahay at gusali. Sasakyan, estruktura. Mga bagay na walang buhay na makikita sa kapaligiran. Anyong lupa, bundok, kapatagan, desyerto, burol, lambak. Anyong tubig, ilog, lawa, dagat, karagatan. Ilista ang mga bagay na makikita sa mga sumusunod na lugar. Una, palengke. Sa palengke, makikita natin ang mga gulay, prutas, isda, karne, at tindera. Sa ilog, makikita natin ang tubig, isda, bangka, at mga bato.
Sa plaza ng bayan o lungsod, makikita natin ang mga puno, upuan, flagpole, mga tao, at mayroon ding laruan. Ano-anong makikita sa ating bayan o lungsod ang ipinagmamalaki mo? Bakit? Para sa ating pagtataya ng natutuhan, ilista ang mga bagay, lugar o pangyayari na may halaga sa iyo na makikita sa kinabibilangan mong bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.